Kabalikan o kaibigan, maaasahan kailanman, di iyong malalapitan. Pag-usapan natin yan. Warm heart, warm heart, warm heart, warm heart. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito po sa palatuntunang Warm Heart, no? Sa himpilang Radyo Pilipinas World Service, kami po ay inyong napapakinggan at sabayan napapanood sa Facebook live streaming doon po sa aming official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa ating YouTube channel. Siyempre, napapakinggan din po tayo sa online radio sa pamamagitan ng ating Evox PBS Receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo po itong i-download sa Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay iPhone user. At syempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service. Syempre po ay ito para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, no? Napapakinggan tayo sa shortwave radio sa pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Kung meron po kayong shortwave radio, pwede nyo po kaming hanapin sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po na napapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay available po sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Muli ito pa rin po ang programang Warm Heart na nakasentro sa mental health awareness and education at syempre nagtatampok ng ating mga inspiring stories. Kasama niyo po kami sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente. At sa episode ngayong araw ng Warm Heart, meron tayong pag-uusapan. Steph, pwede mo bang ipakilala sa atin ang panauhin at kung ano ang pag-uusapan natin sa unang bahagi ng ating palatuntunan? So, ang ating napiling paksa ay ang Empowering PWDs and Deaf Community. Ano ba yung konteksto kung bakit ito ang napili nating topic for today? Ayon kasi sa pag-aaral ng US Centers for Disease Control Prevention o CDC, madalas nakararanas ang mga persons with disabilities o PWDs o individual na mayroong kapansanan ng mental distress kaysa sa mga individual na wala pong kapansanan. Noong taong 2018, tinatayang 17.4 million o katumbas ng 32.9% na mga adult with disabilities ang nakararanas ng frequent mental distress. Sa pag-aaral na ito, tinutukoy ang frequent bilang pag-uulat ng 14 na beses o mas marami pa na pagdanas ng mental distress sa nakalipas na 30 araw. Ang madalas o frequent mental distress ay iniugnay sa poor health behaviors,
mas mataas na gamit ng health services, mental disorders, chronic disease at limitasyon sa aktibidad sa pang-araw-araw na buhay. Samantala, ayon naman sa pag-aaral na inilathala sa National Institute of Health, National Library of Medicine, ang employment o pagkakaroon ng trabaho ay nakikitang nakatutulong sa pagpapaganda ng mental health ng mga PWD. Ngayong araw na ito, itatampok natin ng isang organisasyon o institusyon na responsable po sa pagtulong sa mga persons with disabilities o PWDs na magkaroon ng trabaho o employment. Ito ang Hand and Heart, isa pong social enterprise na may layuning iangat ang buhay ng ating mga kababayang PWD. Kasama po natin ang PWD Advocate, Business Development Manager at co-founder ng Hand and Heart na si Miss Elise Go at ang kanyang co-founder sa Hand and Heart na si Jen Jokno. Ayun po, Miss Elise, welcome po sa Warm Heart. Thank you po for having us. Ayun, maraming salamat din po sa pagpapaunlak sa amin. At syempre gusto nga namin pong makilala ang inyong institution at ang inyong advocacy, no? Coach Elise. So, ang una po naming katanungan ni Steph, kailan po at paano po nasimulan ang Hand and Heart? So, ang Hand in Heart ko ay nagsimula noong 2018. Matapos po kami magkaroon ng life coaching program for the deaf and realize po namin na ang pagkakaroon ng trabaho ay isang malaking pangangailangan sa kanilang community. I will allow Jen po to share more about her own vision for her own community. Okay, go ahead po. So, because po, dati nagkaroon po ako ng maraming struggle sa trabaho. Very limited po yung binibigay na trabaho sa mga deaf. Kaya ako po sinet up yung Hand and Heart noong 2018 because I believe in myself that nakaya ko. So, gusto ko pong ipakita sa deaf community na sila ay pwede rin maging brave, na sila po ay ma-empower. Kasi gusto ko po silang lalong ma-develop at maging successful in the future yon. Na-share din po ni Jen na nakita po kasi niya na umaangat ang buhay ng mga deaf ng hearing. Tayo po ang tawag nila sa atin hearing at sila po naiwan sa limitadong trabaho. Okay. No, so talagang si Jen po ay napaka-inspiring ng story niya, no? So dahil siya ang nakararanas, gusto niya ring ipaglaban din yung mga opportunities sa mga kagaya niya. So nakakatuwa po at saludo po kami sa inyo. Steph, may tanong ka kay Jen or kay Coach Elise? Ayun. So, ano-ano po ang ginagawa ng Hand and Heart para ma-empower ang ating PWDs and deaf community? Ano-ano po ba yung mga serbisyong inyo pong iniaalok sa PWD community? So for Hand in Heart, we teach sign language for the hearing world. Bakit? Very important na mas marami pong matuto mag-communicate sa amin sa labas. Meron din po kami interpreting service. We help the deaf find jobs. And we also have training ng Okay. English para sa mga deaf para makatrabaho sila sa BPO. Tulungan po namin yung mga deaf magkaroon ng trabaho. We are also job coaches for persons with special needs. Kung may problema po sila sa trabaho, nandun po kami para sumuporta sa kanila, para po sa kumpanya, para po magtagal po yung mga deaf natin doon at magka-stable silang future. Yun po. Okay. Jen or Coach Elise, yung po bang mga industries kung saan pwede pong naipapasok ang ating deaf community? Nabanggit nyo po ay BPO industry, no? Ang ating mga call centers, yun po ba yun? Yun po ay isa sa mga industry, non-voice support, no? Okay. Kasi kung tingnan naman po natin, wala lang po silang pandinig. So, isa pong industry na very successful din kami is coffee chain industry, restaurant, as servers, sa commissary, no? Meron din po tayo sa mga multinational companies, offices. So,
graphic designing, no? So Mm-mm. basically, kagaya lang po sa atin, marami naman po silang skills depende sa, of course, level of education then and Okay. access. Alright. Steph? Mm. At gusto po syempre namin na malaman kung all in all simula po nang maitatag po itong Hand and Heart, ilan na po ang mga PWDs ang inyo pong natulungan? Yeah, so since we started in 2018, mga 400, over 400 po, not counting the almost 3 years po na nagka-pandemya tayo. Mm. So marami na rin po ano itong inyong mga natulungan o kumbaga siguro masasabi natin na beneficiary ng inyong mga projects or programs. Tanong ko lang din po, bakit po kaya kasi syempre itong ating program na Warm Heart ay ang kanyang focus din po ay mag-touch into mental health education and awareness. So kagaya po ng nabahagi ni Steph kanina sa mga pag-aaral, siguro hindi lang din po sa mga persons with disability o PWDs, nakatutulong daw po yung merong kang ginagawa, employment or job para po mabawasan ang mental distress ng ating ng isang individual. So ang tanong po namin muna is sa backgrounder, bakit po kaya mas prone sa mental distress ang ating mga PWDs at naniniwala po ba kayo na nakatutulong po ang employment sa pagbibigay ng mas mahusay na mental wellness sa ating mga PWDs? So yes po, Mm-mm. marami po sa PWDs natin ang may depression or mental health kasi Mm-mm. kulang po yung ng love, ng care, ng support. Kaya nagiging depressed and syempre very limited po ang opportunities. Pero ngayon na dumadami po yung opportunity, syempre tumataas din po yung kanilang confidence. Nagiging excited po sila, nagiging passionate po sila magtrabaho, nakikigiging passionate po sila na mapakita yung kanilang skill, passionate na matuto ng maraming bagay, at lalo po nilang nakita na equal sila sa hearing. No, Mhm. na pareho lang po sila sa ating lahat, na pare-pareho lang po tayong human beings, no? And so, yan, and I guess gusto ko nga pong i-focus na kung ano pong gusto natin bilang typical person, syempre yun din po yung gusto nila, no? Kung gusto po natin na nade-develop tayo, na tayo po ay kasali, 'di ba? Ayun po yung mga basic na pangangailangan natin emotionally. Syempre yun din po yung gusto nila. Yung nakakadagdag lang na syempre naka-experience po sila ng discrimination, ng mas matagal po sila magkatrabaho. So nakakadagdag po talaga yun sa depression. Mm. Opo. And yung Hand and Heart, na-appreciate natin yung ginagawa nila para po dito sa ating mga PWDs. Especially yung job placement. Ang dami pong mga programs tungkol sa capacity building, no? Yung mga pa-trainings nila. And also yung pagtuturo po ng sign language. Actually, ako po, hindi po ako marunong. So, ikaw ba, Steph, marunong ka? Pwede niyo po ba kaming turuan siguro ang thank you, paano po ba sabihin in sign language? Bibig, palabas, thank you. Okay. Bibig palabas, thank you. Ayun. Ayan. Maraming salamat po. Yung po bang sign language ng Filipino tsaka English, magkaiba po yon, Coach and Jen? Yes po, magkaiba po ang Filipino Sign Language and American Sign Language. Okay. Iba po ang sign language sa bawat bansa. Okay. Pero ang ginagamit po natin with the Jen, ano po, American o Filipino Sign Language? Filipino Sign Language po. Ah, Basta yun. po So, deaf po sa Filipino community is FSL. ayun, okay. So, bibig palabas, maraming salamat.
Yun. Okay. And Steph, meron ka pang katanungan kay Coach at kay Jen? Bukod po dun sa employment aspect, in general po, gaano po ba kalaki yung impact ng empowerment sa ating PWD community pagdating sa kanilang mental well-being? Medyo nag-freeze pala sila. Mm-mm. Okay. Okay. Ayun. Hintayin natin ang sagot ni na Coach Elise tsaka Hindi po ni... mag-develop Ayun. and dumami po yung kanilang knowledge and lalo po makapag-interact po sila sa tao kasi marami pong takot. Okay. Ayun, mukhang Kasi nawala. tinatalakay nila kung paano nakaka-affect, no, itong ating pagiging or yung pagiging person with disability, paano siya nakaka-apekto sa mental wellness. So, Ayun. ini-establish lang natin yung ating communication Ayun. line with... Okay na daw. Ayan, Sige, okay na. siguro ulitin ko na lang yung aking question. Yes, Oo, sige, para go ahead, Steph. syempre mahalaga din sa ating mga tagapakinig na marinig yung buong response ng ating resource person. So, ulitin ko lang po, Okay. Coach. Bagalan natin, Steph, kasi isa-sign pa siya Sige. ni Coach Elise kay Jen. Yan. Sige, sige. So, ang aking question po ulit para po no sa ating resource persons ay gaano po kalaki ang impact ng empowerment po ng ating PWD community para sa kanilang mental well-being po in general po. Ayan. So we actually make them more confident, courageous, no, na lumalakas po yung loob nila na hindi sila matakot na mag-approach sa healing world sa mundo natin. Dahil kaya na makita nila na kaya nilang mag-interact sa mga kagaya natin at nade-develop po yung kanilang isipan and make them more passionate about work. Okay. Para at lalo po nilang nakabibilib yung sarili nila, no? And of course, pag nagkakatrabaho na po sila, they're actually able to help their families. Malaki pong katuwaan sa amin pag sinasabi ng magulang na sila na yung tumutulong sa groceries, no? Siyempre, excited din po sila to become contributing members of their families and the community, no? Ayun, yun ang tunay na empowering the person with persons with disability, no? Ang mabigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng ambag o kontribusyon, magsisimula po sa kanilang pamilya and also on the macro level, no? O sa pangkalahatan na konteksto ng lipunan. Etong actually hand and heart na social enterprise, ito po ay isang malaking ambag, no, sa ating komunidad at sa lipunan, no, dahil ito po ay on a macro level nagbibigay ng employment at yung epekto noon ay syempre on an individual level naman po ay empower, nakakapagbigay ng self-worth at self-confidence sa ating mga persons with disability. Nalaman din po namin, Coach Elise, na kayo po ay Business Development Manager dito po sa Hand and Heart. Siyempre, with the consultation from Jen siguro and other members of your team. Ang tanong po namin ngayon, ano-ano pong workplace practices ang makatutulong sa sustainable employment kasi syempre gusto natin yung long term naman, no, Steph? Pangmatagalan, no? Although we know na since 2018 pa kayo, pero para mamayagpag palalo ang advokasya ng Hand and Heart, ano po ang mga workplace practices ang makatutulong sa sustainable employment ng PWD? Thank you. So, well, of course, it will start from the top management, no, na gawin pong corporate agenda ang diversity and inclusion, no, na tayo po ay magpapasok ng
diverse talent sa ating kumpanya, no? To become a policy, to become part of the agenda. Syempre, titingnan din po natin yung ating workplace, kung yung ating workplace ay accessible sa ating mga may PWD, kagaya ng naka-wheelchair, or yun pong Mm. ating deaf na safe po para sa kanila yung ating environment. So those are parts. And then if our PWDs are already in the company, of course, the social aspect na kahit lunchtime lang po, magkukwentuhan, magpapaturo ng sign language, Oo no? nga. Part of what we do is, bago po sila mai-onboard, we do deaf awareness or disability sensitivity training para po sa mga co-workers na maraming tanong. Siyempre, malaki po yung bagay na papano, di ba? So, we do 2 hours deaf awareness workshops and disability sensitivity awareness workshop para po sa core workers na may kasama na pong basic sign language, no? So, Mm. mga ganun po. For the deaf, we can include interpreters during meetings, mga ganyan po. Yes. Ayun, tama po iyon. And ako man po ay gustong matuto, no? Para at least po, meron naman na tayo kasing Facebook live streaming din. So, alam mo yon, parang pwedeng habang sinasalita mo, sinasign mo rin siya. So, natutuwa naman po ako dito. Okay, Steph, meron ka pa bang katanungan kina Coach Elise and kay Jen? Siguro matanong ko lang dahil curious din ako kung sino-sino po ba or mga institusyon po ang inyong nakakatuwang para mas mapalagana po yung inyong advocacy at mas makapagbigay po tayo ng trabaho po sa ating PWD community. Mhm. So specific companies po ba na we've already partnered with? Hindi naman po yung specific. Kumbaga po, kung meron po bang at least yung meron po ba kayong mga nakaka-partner po sa for example sa academe, sa government, meron po bang gano'n na Coach Elise? Largely kami po yung nag-initiate to knock on the doors of companies, no, to give employment for our PWDs. Of course, on research and doing some research, we get data from, let's say, the NCDA, no. We get those data. Um, sa DOLE naman po kasi, nandiyan naman talaga yung mga batas natin. Actually, on the government side, it says at least 1% of a company should, um, at least 1% of every 100, no, dapat PWD po yung nakalaan na trabaho, na may Mm. nakalaan na trabaho, mga ganun. But, yeah, marami po kaming collaborators na fellow advocates, no, na organization. So we usually partner with them for activities, no, or grant proposals, mga ganyan po. Okay, ayun. So, nawaya ito pong inyong advocacy ay lalo pang mapalakas, no? Sa tulong po ng inyong mga partners. Sige po, Coach Elise and Jen, ano po ang inyong final message o parting message sa ating mga ka-warm heart, mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service? So thank you so much for listening to us now today. Mm-mm. I want to say thank you to everyone, uh, helping us raise more awareness in the mind and the heart of people, to promote for us the deaf community, and to help the deaf community increase, no, to help them parang umangat po sila, and to build them in the future. Ang pangarap po namin, magkaroon ng school for deaf children. So you can contact us and our sa Hand and Heart page and sa aming website. So, and if you want to interact with the deaf in the future, have fun with us, you can contact us din po. Sa akin po, it's hoping that more companies will open their doors. It's a win-win situation. We know how our deaf people can contribute to the productivity of the company.
Ayun. Maraming salamat po, Coach Elise and Jen. Nawa hindi po ito ang una at huli nating pakikipagkwentuhan sa inyo. Marami pa po kami sanang gustong itanong, no? At ang interesting kasi nung part na leadership, nakita ko rin sa page nila, sasagawa kayo ng leadership build, yung pagbe-build ng leadership sa mga PWDs. Gusto ko rin po sanang itakal yun. Pero siguro sa mga susunod na lang po na ating pag-uusap o pakikipagkwentuhan sa inyo para meron pa rin po tayong looking forward collaboration in the future. So maraming salamat po at sana po ay marami pa po kayong matulungan dyan po sa Hand and Heart. Mabuhay po kayo, Jen at Coach Elise. Thank you po. Maraming salamat. Yan po si Coach Elise Go, isang PWD advocate at Business Development Manager po at co-founder ng Hand and Heart, at si Jen Jokno po, isa pong deaf at ang co-founder din po ng Hand and Heart. Sila po ay nakatutok sa pag-empower ng PWD. Ito pong Hand and Heart muli ay isang social enterprise na tumutulong po sa pag-aangat ng buhay ng ating mga PWDs. Antabayan po ang ating ikalawang bahagi ng Warm Heart kung saan ay magtatampok naman po tayo ng kwento ng isang mag-asawang Pilipino na pumunta sa abroad para, syempre ito na naman po ang ating mga kwentong tagumpay, no? Oo. Kung paano po nila na-overcome ang kanilang challenges, at dahil ito po ay pre-Valentine special, aalamin natin kung paano po sila nagse-celebrate ng kanilang Valentine's Day. So, wag po kayong bibitaw, manatili po kayo nakatutok dito sa Warm Heart. Magpapaalala muna ang himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart. Okay, nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service at sa YouTube channel. Siyempre po, napapakinggan din tayo sa ating online radio, audio streaming, at ito po ay sa pamamagitan ng ating Evox PBS Receiver app. Pwedeng i-download sa Google Play Store para sa mga Android user at sa App Store naman po para sa mga iPhone user. Siyempre, i-plug na rin natin ito, Radyo Pilipinas World Service, napapakinggan na rin po sa shortwave radio para sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers sa pakikipagtulungan po ng Presidential Broadcast Service sa United States Agency for Global Media o Voice of America. Narito po ang ating mga programa at mga shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. kasi baliktad ang oras na ating mga Pilipinos abroad eh. So ito po ay napapakinggan naman sa 9.370 MHz at 9.925 MHz maging sa 12.120 MHz. Naku, sorry Steph, ito na naman nakalimutan ko ang ating local broadcast. Oo nga. Dahil ito po pala ay
ini-ere din, pero replay naman po kasi siya. Nire-replay po ang Warm Heart sa ating pong local listeners dito po sa Metro Manila sa pamamagitan ng ating sister station, ang Radyo Pilipinas Magazine po sa 1278 kilohertz Kilohertz, naman, oo. hindi megahertz. Ang megahertz ay shortwave radio, ang kilohertz ay AM band sa Metro Manila. At ang schedule natin sa kanila, dahil replay, ito po ay kinukuha nila yung kopya na ito. Piniplay naman po tuwing Saturdays at Sundays ng 1 p.m. to 2 p.m. So, itong episode na to, mapapakinggan nyo po next Saturday and Sunday. Yes. Yun, ganoon po ang ating sistema. So, eto na, dahil excited kaming ibahagi sa inyo ang isang inspiring story ng Filipino migrant couple sa Auckland, New Zealand. Yan, Kaya mo, yun. Steph? Okay, Yun. eto na, ipakilala po natin si Miss Dita May Shena de Guzman at si Sir Matt de Guzman. Disclaimer lang po, hindi ko po sila kamag-anak. Magandang araw po sa inyo at welcome po sa Warm Heart. Good morning. Good morning po. Good morning. Ayun. Naku, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin dito po sa palatuntunan, no? Ang Radyo Pilipinas World Service po ay nagki-cater po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers, kaya excited po kaming ibahagi ang inyong kwento, no? Kung hindi nyo po naitatanong ay matagal ko na rin pong kilala si Miss Dita at alam ko po na namamayagpag ang karera ni Ate Dita sa New Zealand. Pero bago po natin itanong yung mga yan, ang una nating aalamin kasi marami po nagsasabi ang hirap iwanan ng Pilipinas dahil syempre kung ikaw ay nakapag-establish na ng buhay dito sa Pilipinas, I'm pretty sure kayo po, Kuya Matt and Ate Dita, na-establish nyo naman po na ang inyong mga sarili dito. Pero ano po ang nag-udyok sa inyo na magtungo sa New Zealand at doon manirahan? Okay. Before leaving yung Philippines, meron akong negosyo, si Dita. Maganda yung career niya sa government. Yes. Nagkaroon ng COVID. Na-inspire kami magpunta sa New Zealand during COVID kasi we had our first baby. So, during that time, nakita namin kung gaano kabilis yung recovery. That's why nakita namin yung opportunity na magandang future for our little girl. Ayun, ganun talaga, no? Ang ating mga kababayan talagang very family-centered. Laging inuuna ang kapakanan ng pamilya. So, nakakatuwa yon. Steph, may tanong ka? Ayun, nabanggit na 'di ba nung panahon ng COVID pandemic, sila lumipat sa New Zealand. What year po, no? Exactly po kayo nag-decide na mag-migrate to New Zealand? Actually, we decided siguro, yun, during the lockdown dito sa Pilipinas, mga 2021. Pero kasi may mga process pa siyang pinagdaanan and ako ay applied for a scholarship sa New Zealand. Okay. Yung scholarship results were released in 2024. But I applied in 2023. So, ang bilis ng pangyayari kasi when we finally got the opportunity, nakuha ko yung scholarship sa University of Auckland. Ang bilis na niya. Parang a matter of 2 months Okay. or 3 months. So that was 2024. But the dream was planted sa puso namin as early as 2020, and then sabi namin, sige, pag-aralan na natin. Took us 2021 until 2022, and finally 2023 happy na, and we got nakapag
nakapunta kami ng New Zealand 2024. Okay. It was Ayun. quite a journey. Yes, kaya nga po kayo ang napili namin kasi parang alam mo 'yun, dalawang Pilipino na nangarap, mga couple 'no, pati may baby din kayo. Speaking of, nabanggit niyo po kanina, sabi ni Kuya Matt na especially for your little girl, gusto niyo po ng isang magandang kinabukasan para sa kanya. Ano-ano po yung, maituturing ninyo na, sabi niyo, kailangan po ng better opportunity, so tinake niyo yung chances. So, para po doon sa inyong little girl, meron po kayong toddler, si Hiwaga, ano po yung opportunity para sa kanya na pakiramdam niyo po ay medyo lacking tayo dito sa Pilipinas, pero kung doon po sa New Zealand ay talagang mas magiging okay? Ano po mga opportunity? For one, yung multicultural Mm. na environment for her sa school, na she can learn other languages, also nationalities from her classmates. Um, Yun din, yung dun sa point ni Matt na na-expose kasi siya sa yung opportunity to get to know people from different countries. Kasi siguro yung New Zealand is a very Multicultural. multicultural Yes, country. open. Open sila and very naman din, welcoming naman sila sa people coming from different parts of the world. And masasabi namin na our daughter Hiwaga is very lucky to be there to experience that kind of environment. Kasi yung learning hindi naman din sa academics lang, 'di ba? Pero yung learning na ma-experience mo from to socialize with other people na iba't ibang country yung pinanggalingan. And you're in there na halos pare-pares kayo ng experience. Sobrang laking rin for her, parang advantage. And kami rin mismo, na-experience din namin yon. So, na-appreciate namin yung value ng kasi ng experience. Mm. Miss Dita, Sir Matt, ano-ano naman po yung inyong mga naging challenges sa paglipat sa New Zealand? Saan po ba kayo pinaka nahirapang mag-adjust? Siguro masabi ko, kasi coming from the Philippines, no, si Matt may na-establish na siyang negosyo. Ako naman, ang tagal ko rin sa government service, more than a decade. Parang ang hirap na siyang iwan. So, Yes, true. yung dun pa lang sa parang pag-decide na umalis, parang even nung nakarating na kami doon, meron pa rin mga questions like, tama ba itong ginawa natin? Kaya ba natin? Kaya ba natin to? So, masasabi ko siguro yung main challenge na experience namin is yung talagang literally starting all over again. Starting from zero, later hindi namin gusto kami titira doon. So, naghanap kami with the help of friends ng bahay. Nag-search kami again with the help of the Filipino community in New Zealand. Kasi necessity yun doon. So, namin talagang nagko-commute kami. Lalakad kami ng malayo. Bit-bit namin si Hiwaga kasi hindi namin siya pwedeng iwan. Wala kaming mapag-iwanan. And to that point, may challenge din sa Pilipinas. Andyan lang, lapit lang ng mga family members natin. Pag kailangan mong pumasok sa work, tapos for example, wala kang yaya, pwede ka makiusap sa auntie mo, sa lolo't lola. Diba? Doon, wala kaming ganun. And I can say na ganun din siguro yung ibang mga office na lumipat sa New Zealand, na they had to struggle din and to undergo that kind of challenge. I-juggle nila yung work, kailangan mo rin pagtuunan ng pansin
yung school ng anak mo. And at the same, um, yung schedule nyo rin. So, may isa sa amin na talagang tagahando Yes. sa school ni Yes. Hiwaga. Mm-mm. Um, Ate Dita and Kuya Matt, nabanggit niyo po kanina na ang New Zealand naman po ay very welcoming. Tapos, ngayon pinag-uusapan natin yung challenges. May naranasan po ba kayo na issue ng discrimination sa lugar na iyon? O ano pa po ang inyong iba pang challenges? Actually, wala pa so far kaming na-experience na discrimination. Especially, Thank God. thank you. Especially for me sa workplace ko. Walang other nationalities kundi yung mga locals, which is Kiwi. So ako lang talaga yung immigrant doon, pero I've never experienced discrimination. Ayun, yan ang gusto nating marinig, Steph. Mm. At yun nabanggit na yun na wala pa no na ano pero bukod dun sa positive development na yun ano po yung ano pa po yung inyong nagustuhan sa paglipat po sa New Zealand? Kami mismo yung life balance. Lagi ko itong sinasabi, parang kamusta kayo dyan? Hindi naman kasi talaga siya madali. Yun nga yung you're juggling multiple roles. Wala kang household help doon kung nakasanayan mo. Yung mga friends din namin doon, kahit na very close friends, meron din sila mga kanya-kanyang trabaho. So, yung appreciation ng place ng New Zealand sa pagkakaroon ng family at mga maliliit na anak, sobrang mataas. Sila mismo, they value yung work-life balance. And syempre, kami bilang migrant couple, family, no? Na-experience din namin yun. So, for example, pagka merong mga, pag medyo may sakit yung anak, ang dali mo makapag-alam to take care of your child. And they're very understanding. Pag ikaw naman yung nagkakasakit, hindi mo na kailangan sabihin na ano po, mag-leave muna ako. They will tell you na magpahinga ka muna kasi feel better tomorrow, ganun. So take as much time as you need. Based yun sa experience namin ano pa ba? Yes, work-life balance, importante po yan, no? Mental wellness and mental well-being po tayo, no? Ang ganda pala Yes. pong lugar. Yes, go ahead. I-add ko lang siguro, yung weekends kasi talaga, Yes. family time talaga siya. Okay. Walang mga boss na tatawag sa'yo. Even once. Yung email siguro very occasional, pero hindi ka naman din siguro required all the time to respond, especially pag nagbabakasyon ka, pag weekends, no? Parang ang mas expectation is talagang yung weekdays, which is Monday to Friday, kung yun yung work hours mo, or work days mo, yun yung talagang time na full on work mode ka. Pero pagka bakasyon, pagka Weekends. naka-leave ka, yan, holidays, you spend time with your family. Yeah. So, there's parang generally accepted siya na culture na rin talaga nila yon. Makikita mo rin kasi sila mismo that, they're going to the parks, they are spending time with their children, works with their children. So, na-appreciate namin yun. Napakaganda, no? Saktong-sakto sa mental well-being na atin pong pinupush. And also kasi siguro kaya din maayos na naibabahagi at naipapaliwanag sa atin ni Ate Dita yung mga ganito dahil alam niyo po si Ate Dita ay sa Civil Service Commission po siya.
dati. Mm. Ayun, kung hindi niyo po na itatanong. Kaya yung mga ganyan siguro maano siya sa mga work-life balance, human resource management, yung mga ganon, no? Eto po, speaking of yung mga bagay na ikinatutuwa natin sa New Zealand, how about yung weather, people, and food? Meron po ba kayong mga bagay-bagay na fund na kayo sa New Zealand sa mga ganoong bagay? Si Matt sana, si Matt sana pasasagutin ko eh. Pero sabi niya ako daw. Pero siguro yung, hindi, dapat si Matt to eh, food kasi. Oo. Yung food, si Matt kasi is in the food industry dito sa sa Pilipinas, food business na siya. Mm-mm. Sa New Zealand naman, food industry pa rin siya. So Okay. we can say that yung quality ng food talagang they value yung healthy options. Yeah, aside from that, yung Okay. culture din talaga nila. Yun yung nagpa nagpa-wow sa amin. Mm. Oo. Yung culture na, marami ring similarities with Filipino culture, like respect sa elders, sa um, ano pa ba yung Number talaga yung respect eh. Kasi Oo. not only from the people, but also from uh, what you have, uh, like your environment, your food, respect, lahat talaga. yung public Public spaces. spaces, yes. Mm. Um, sa ano naman, sa transportation, um, marami pa rin silang ini-improve. Hindi naman sila perfect. Hindi perfect ang New Zealand when it comes to transport sector. Pero siguro masasabi ko mas madaling mag-drive sa New Zealand. Okay. Kasi yung mga kasama mo rin sa daan parang nagfa-follow din Yes. naman generally ng rules. So ikaw din parang ma-encourage ka, and syempre by law kailangan mo talaga mag-follow. So yung sa point ni Matt na respect, talagang nakikita namin siya in many aspects doon, in many sectors, sa workplace, sa school, parang core value siya eh Mm-mm. doon Ayun. sa New Zealand. Ayan. So we could say na very particular pala sila sa mga healthy options pagdating sa pagkain, and yung culture nila very respectful, no? So sa lahat ng kumbaga aspekto, no? Whether in work, in public spaces, within your family, no? Napakaganda pong kaugalian, no, na ating natututunan sa New Zealand. Steph? Mm. At dahil pre-Valentine special, um, itong ating interview with Miss Dita and Sir Matt, gusto lang po namin itanong kung naranasan niyo na po bang mag-celebrate ng Valentine's Day sa New Zealand. Paano po ba kayo nagse-celebrate na mag-asawa? Big deal po ba ang Valentine's Day sa New Zealand katulad ng dito sa Pilipinas? At ano po ang pagkakatulad o pagkakaiba ng selebrasyon na ito? Yes, to celebrate din yung people from New Zealand ng Valentine's Day through like the Filipinos na ang daming flowers sa paligid, like merong nagbebenta sa daan, maraming flowers din sa grocery stores, and cakes, chocolates, nakasale din sila. And while us, yung first Valentine's Day namin, sinelebrate lang namin siya sa house. Mm-mm. Nagluto lang ako ng steak, chips, and we grab a couple of drinks, Mm-mm. watch our favorite movie, and that's how we celebrate our first Valentine's Day in New Zealand. Sobrang simple siguro lang din masabi natin kung yun, diba, parang kung depende rin sa standard kung paano mag-celebrate. Pero siguro
yung simplicity ng celebrations din sa New Zealand, like quality time talaga. Okay. Hindi namin kinailangan pumunta sa restaurants kasi ibibida ko lang yung husband ko. Magaling siya magluto. Yes. Magaling siya magluto. So, So, nasa bahay na ang restaurant. And I think yes, parang that's a very sweet gesture already for me, no? Kasi parang ipagluluto ka ng asawa mo, parang very special na rin talaga siya. And yun nga, yung quality time na you get to stay at home. Pagtulog na sa Hiwaga, nanonood na kami. Mm-mm. And yun nga yung drinks. Kasi grab a couple of drinks. Mm-mm. Yun, kwentuhan lang sa bahay. Okay. Sa mga ganitong occasion po ba, Ate Dita and Kuya Matt, mas lalo niyo po bang namimiss ang Pilipinas at ang inyong family dito po sa Pilipinas? Um, kung kung Valentine's, siguro hindi masyado kasi si Matt lang, sobra-sobra na. Wow. Pero pag Um, Christmas po, mga ganoon. ang dami Christmas, ko New eh. Year, ganon. Pag Christmas talaga, Yes. siguro kahit saan ka sa mundo, Yes. kahit hindi New Zealand, kahit saan ka sa mundo talaga, Pilipinas talaga yung parang masasabi natin, nakakamiss Mm. mag-celebrate ng Christmas. Kasi andyan yung mga reunion, yung mga Christmas party. Yata may Christmas Yes. party. Tamang may Christmas party. Oo. Sa New Zealand kasi, hindi masyado. Okay. Mm. May Time karaoke talaga sa po ba sa family. New Zealand? Oo, more on, If you're lucky to have a community, oo. you will have you can experience having a party with them as well. Siguro isa shoutout na rin namin yung Filipino communities Yes, namin. go ahead po. Of course, yung The Feast, Auckland, naka-tune in sila ngayon kasi through them, nakapag-Christmas party rin talaga kami. The Filipino Way. And syempre yung friends and close friends namin sa Hamilton, sa Galloway Street, hindi ko na sabihin yung address. Pero yung couple friends namin, of course, yung mga Filipino friends namin sa Hamilton, talagang nagsama-sama kami na parang hindi kami nasa New Zealand, parang lang kaming Pilipinas. Pero sobrang na-enjoy namin because of our communities in New Zealand. Ayun, natutuwa tayo dyan. Nako, Steph. So yun, Facebook talaga. Ayun. Napaka ganda no, yung mga ganoong type of ugnayan with the Filipino community. Si Steph po ay producer po ng i-plug ko na rin. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kung saan po ay tampok ang ating mga Filipino community at yung mga members nila and leaders. Baka pwede po kayong mag-guest kay Steph sa susunod. Actually, parang may New Zealand, no? medyo mga early episodes kasi yung tinampok dito yung New Zealand. Oo. Alam ko may Filipino na politician ngayon sa New Oo, Zealand. yung naging member ng parliamentary Yes. nila doon. Baka kilala mo, Ate Dita. Yes, actually, dalawa na sila. Oo. Dalawa na sila. I met both of them. So, Ayun. yeah, Yan, sa nakaka-proud susunod, kasi we are being represented. Yan. Sa susunod, Ate Dita, kay Steph ka naman. Pero eto na muna, advice niyo po sa mga migrant couple na gusto ring sumubok mag-abroad. Siguro yung before leaving Philippines, they should establish na maganda yung relationship nila ng partners nila. And also talagang i-assess nila if they are really ready and they really wanted to do this to migrate as a family. Kasi talagang magsa-start all over again talaga. Yung sinasabi ni Matt, ginawa namin yun kasi parang in-anticipate namin yung mga possible challenges. So, pinag-aralan din namin na talagang mag-start tayo from scratch,
So ano yung mga kailangan nating gawin as a couple, as a family, yung pag-handle ng finances, of course, simple living. Sa New Zealand, hindi madaling kumain sa labas kasi maubos agad yung pera mo. So, kung sa Pilipinas madaling magpa-Grab, mag-order ng food online. Mm-mm. Sa New Zealand medyo kailangan. So, dito pa lang sa Pilipinas sa Pilipinas pa lang before kami pumunta na New Zealand, um, namin siya. Mm-mm. And then, nung pagdating namin doon, Okay. syempre adjustment pa rin, pero mas for us Mm-mm. na mas na namin, or yun, na-practice na namin yung mga essential na practices ng migrant couple para Ayun. makasurvive at makapag-establish sa New Zealand. Talaga naman. Isang calculated risk at syempre, no, kailangan din pinag-aaralan. So, matuto tayo dito sa couple na to. Power couple, no? Ang galing. Oo. Nakakatuwa. At nakita ko kanina, sabi nila, dahil February 1 ngayon, sabi doon, fortune and love favors the brave, no? Itong couple na to, very brave. Oo. Nag-start from scratch. Pero ito, patuloy na lumalaban, no? Nakakatuwa. May tanong ka pa ba kina Ate Dita at Kuya Matt, Steph? Siguro parang parting message na actually yung advice nila, pero baka may gusto pa silang i-share. O, batiin. O, yan. Sige, final message and siguro ang inyong mga pagbati po. Yes, Steph. O, di ba ang sweet ng... Di tayo nagkamali sa piniling Kaya itampok yung ang anak kwento. namin, we named her Hiwaga. Ay, oo. Hiwaga. Oo. Naku, ayun. Maraming salamat po sa inyo, Ate Dita and Kuya Matt. Nawa hindi po Thank ito you for ang... having us. Yes, go ahead. Thank you for having us. Happy Valentine's to all. Salamat po. Nako, sana hindi po ito ang una at huli na pakikipagkwentuhan nyo sa amin. Meron na agad akong naisip. Pwede sila sa discarding wais kasi yung yung financial tips, 'di ba? At saka yung kanilang kwento with the Filipino community, pwede yun sa BMSP yun. Maraming salamat po. Sana sa susunod na pag-imbita namin, pwede pa rin namin kayong maistorbo. Salamat po, mabuhay po kayo at naway mas maging matamis pa ang inyong pagsasama, no? Pipiliin sa araw-araw. Maraming salamat. Thank you. Okay. Yan po si Ate Dita at saka si Kuya Matt de Guzman, mga Filipino migrant couple po sa Auckland, New Zealand. Okay, so yan. Maraming salamat po sa ating mga nakasama sa technical side kina Sir Leo Magpayo at kay Ma'am Susan Aison, sa ating pong wirecast kay Justin Osias. At naku, hanggang sa susunod po na episode, syempre, kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman. At ako naman po si Steph Vicente at ito ang Warm Heart!